Patriarchs and Prophets, Chapter 17. Ang pagtakas at pagiging distiyero ni Jacob. Ang kabanatang ito ay batay sa Genesis chapter 28 hanggang chapter 31. Sa takot mamatay sa galit ni Esau, si Jacob ay lumabas sa tahanan ng kanyang ama bilang isang takas. Subalit, dala niya ang basbas ng kanyang ama. Muling sinariwa ni Isaac sa kanya ang tipang pangako at binilinan siya bilang tagapagmana noon na humanap ng asawa mula sa angkan ng kanyang ina sa Mesopotamia. Ganun pa man ay may isang lubhang nagugulumihan ng puso si Jacob nang siya ay umalis tungo sa kanyang malungkot na paglalakbay. Dala lamang ang kanyang tungkod sa kanyang kamay, siya ay kinakailangang maglakbay ng daan-daang milya sa isang bansang tinitirahan ng mga mabangis at mapaglibot na mga tribo. Sa kanyang mataos na pagsisisi at kahihiyan ay sinikap niyang umiwas sa mga tao. Baka siya matunton ng kanyang galit na kapatid. Pinangangambahan niya na kanyang naiwala na magpasawalang hanggan ang pagpapalang ninais ipagkaloob sa kanya ng Diyos. At si Satanas ay handa upang maglapat ng mga tukso sa kanya. Ang gabi ng ikalawang araw ay nasumpungan siyang malayo na sa tolda ng kanyang ama. Nadama niya na siya ay isang taong itinakwil at alam niya na ang lahat ng kanyang naging suliranin ay hatid ng kanyang pagkakamali. Ang kadiliman ng pagkawala ng pag-asa ay dumadagan sa kanyang kaluluwa. At halos hindi siya makapangahas manalangin. Subalit siya ay lubos na nalulumbay, kung kaya nadama niya ang pangangailangan ng pag-iingat ng Diyos, na kailanman ay di pa niya nadama. Lumuluha at may matinding pagpapakumbaba kanyang inamin ang kanyang pagkakasala, at humiling ng ilang patotoo na siya ay hindi lubos na pinabayaan. Hindi pa rin makasumpong ng kaginhawahan ang kanyang bagabag na puso. Wala na siyang ano pamang tiwala sa kanyang sarili at siya ay nangangamba na ang Diyos ng kanyang mga ama ay itinapon na siya. Subalit ang Diyos ay hindi nagpabaya kay Jacob. Ang kanyang habag ay pinaaabot pa rin sa kanyang nagkasala at di nagtitiwalang lingkod. May kahabagang ipinahayag ng Diyos kay Jacob kung ano ang kanyang kailangan, isang tagapagligtas. Siya ay nagkasala, subalit ang kanyang puso ay napuno ng pagpapasalamat, samantalang nakikita niyang inihahayag ang isang daan na sa pamamagitan noon ay maaaring muling maibalik ang kaluguran ng Diyos. Napagod sa kanyang paglalakbay, ang gumagala ay nahiga sa lupa na may bato na nagsilbing kanyang unan. Samantalang siya ay natutulog, siya ay nakakita ng isang hagdan, maliwanag at nagniningning. Ang puno niyaon ay nakatungtong sa lupa, samantalang ang dulo ay umaabot sa langit. Sa hagdang ito, ang mga anghel ay nagmamanhik-manaog. Sa itaas noon ay ang Panginoon ng kaluwalhatian, at mula sa mga langit ang kanyang tinig ay naririnig. Ako ang Panginoon, ang Diyos ni Abraham, na iyong ama, at ang Diyos ni Isaac. Ang lupain na kanyang hinihigaan bilang isang takas at nagtatago ay ipinangako sa kanya at sa kanyang magiging mga anak at may pagpapatotoong sa iyo at sa iyong binhi ay pagpapalain ang lahat ng angkan sa lupa. Ang pangakong ito ay naibigay kay Abraham at kay Isaac. At ngayon ito ay muling sinariwa kay Jacob. At sa isang natatanging pagharap sa kanyang pangkasalukuyang lungkot at pagkabalisa, ang mga pananalita ng pag-aliw at pagpapasigla ay binigkas. Narito ako'y sumasa iyo, at iingatan kita saan ka man pumaroon, at pababalikin kita sa lupaing ito, sapagkat hindi kita iiwan hanggang hindi ko magawa ang sinalita ko sa iyo. Alam ng Panginoon ang masasamang impluwensyang papalibot kay Jacob at mga sakunang kalalantaran niya.
Sa habag ay inihayag niya ang hinaharap sa isang nagsising takas upang kanyang maunawaan ang layunin ng Diyos tungkol sa kanya at mahanda upang labanan ang mga tuksong tiyak na darating sa kanya kapag nag-iisa sa kalagitnaan ng mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan at mapagpanukala. Sa harap niya ay palaging magkakaroon ng mataas na pamantayan na kinakailangan niyang mithiin at ang kaalaman na sa pamamagitan niya ang mga layunin ng Diyos ay isinasakatuparan ay palaging mag-uudyok sa Kanya upang maging tapat. Sa pangitaing ito, ang panukala ng pagtubos ay ipinahayag, hindi lubos, subalit ang mga bahaging nauukol sa Kanya sa panahong iyon. Ang mahiwagang hagdan na ipinakita sa Kanya sa panaginip ay siyang tinutukoy ni Kristo sa Kanyang pakikipag-usap kay Nathanael. Kanyang sinabi, "Makikita ninyong bukas ang langit at ang mga anghel ng Diyos na nagmamanhik manaog sa ulo na ng anak ng tao." 1 chapter 1 verse 51. Hanggang sa panahon ng paghihimagsik ng tao laban sa pamamahala ng Diyos, ay may malayang ugnayan sa pagitan ng Diyos at ng tao. Subalit ang kasalanan ni Adan at ni Eva ay nagpahiwalay sa lupa mula sa langit. Kung kaya't ang tao ay hindi na maaaring makipag-ugnayan sa kanyang manlalalang. Ganun pa man, ang sanlibutan ay di iniwan sa malungkot na kawalan ng pag-asa. Ang hagdan ay kumakatawan kay Jesus, ang itinilagang tagapamagitan sa ugnayan. Kung hindi niya ginawa ng tulay sa pamamagitan ng kanyang kabutihan ang malaking look na ginawa ng kasalanan, ang mga naglilingkod na mga anghel ay maaaring hindi nagkaroon ng pakikipag-ugnayan sa mga taong nagkasala. Ang tao sa kanyang kahinaan at kawalang kakayanan ay iniuugnay ni Kristo sa pinagmumulan ng walang hanggang kapangyarihan. Ang lahat ng ito ay inihayag kay Jacob sa kanyang panaginip. Bagaman kaagad na hagip ng kanyang pag-iisip ang isang bahagi ng ipinahahayag, ang dakila at mahiwagang mga katotohanan noon ay naging aralin sa kanyang buong buhay at higit na nabuksan sa kanyang pangunawa. Si Jacob ay nagising sa kanyang pagkatulog sa malalim na katahimikan ng gabi. Ang mga maningning na mga anyo sa kanyang pangitain ay wala na. Ang madilim na guhit ng malungkot na mga gulod at sa itaas nila ay ang mga nagniningning na mga bituin. Ngayon ang kanyang nakikita. Subalit siya ay may banal na pagkadama na ang Diyos ay kasama niya. Isang di nakikitang pakikiharap ang pumupuno sa katahimikan. Tunay na ang Panginoon ay nasa dakong ito, ang wika niya. At hindi ko nalalaman. Ito'y hindi iba kundi bahay ng Diyos, at ito ang pintuan ng langit. At si Jacob ay bumangong maaga ng kinaumagahan, at kinuha ang batong kanyang inilagay sa ulunan niya, at kanyang itinayo na pinakaalaala at kanyang binuhusan ng langis sa ibabaw, sangayon sa kinaugaliang pag-alaala sa mahalagang pangyayari. Si Jacob ay nagtayo ng isang alaala sa kaawaan ng Diyos, upang sa tuwing siya ay mapapadaan doon, siya ay maaaring tumigil sa banal na dakong ito upang sumamba sa Panginoon. At ang lugar na iyon ay tinawag niyang Bethel o bahay ng Diyos. Taglay ang lubos na pagpapasalamat, kanyang inulit ang pangako na ang pakikiharap ng Diyos ay isa sa kanya. At siya ay nagsagawa ng isang banal na panata. Kung sa akin ang Diyos at ako'y iingatan sa daang ito na aking nilalakaran, at ako'y bibigyan ng tinapay na makakain at damit na maisusuot, na anupat ako'y makabalik na payapa sa bahay ng aking ama, ay ang Panginoon nga ang magiging aking Diyos. At ang batong ito na aking itinayo na pinakaalaala ay magiging bahay ng Diyos. At sa lahat ng ibigay mo sa akin ay walang pagsalang ang 10 bahagi ay ibibigay ko sa iyo. Si Jacob ay hindi dito nakikipagkasundo sa Diyos. Ang Panginoon ay nangako na sa kanya ng kasaganahan, at ang panatang ito ay bunga ng isang pusong punong-puno ng pagpapasalamat sa katiyakan ng pag-ibig at kaawaan ng Diyos.
Nadama ni Jacob na mayroon siyang pananagutan sa Diyos na kinakailangan niyang kilalanin. At ang mga natatanging kaloob ng kabutihan ng Diyos sa kanya ay kinakailangang matugunan. Ganon din ang bawat pagpapala na ipinagkakaloob sa atin ay nangangailangan ng isang tugon para sa may akda ng lahat ng ating biyaya. Kinakailangang madalas balikan ng isang Kristiyano ang nakalipas niyang buhay at alalahaning may pagpapasalamat ang mahalagang pagliligtas na ginawa ng Diyos para sa kanya. Pagtulong sa kanya sa panahon ng pagsubok, pagbubukas para sa kanya ng mga daan sa panahong ang lahat ay tila madilim at hindi nagpapahintulot, nagpapasigla sa kanya sa panahong siya ay malapit ng manlupaypay. Kinakailangang kilalanin niya ang lahat ng mga iyon bilang katibayan ng pag-iingat ng makalangit na mga anghel. Sa harap ng lahat ng mga biyayang ito ay kinakailangang itanong niyang malimit na may masupil at nagpapasalamat na puso, ano ang aking ibabayad sa Panginoon dahil sa lahat niyang kabutihan sa akin? Awit 116 verse 12. Ang ating mga panahon, talento, ari-arian ay kinakailangang banal na maitalaga sa Kanya na nagbigay sa atin ng mga biyayang ito bilang mga katiwala. Sa tuwing ang isang natatanging pagliligtas ay ginawa para sa atin o may bago o di inaasahang mga kabutihan na ipinagkaloob sa atin, kinakailangang kilalanin natin ang kabutihan ng Diyos. Hindi lamang sa pamamagitan ng mga salita, kundi tulad ni Jacob, sa pamamagitan ng mga kaloob at handog para sa kanyang gawain. Samantalang patuloy nating tinatanggap ang mga pagpapala ng Diyos, ganon din naman kinakailangang tayo ay patuloy na nagbibigay. Sa lahat ng ibibigay mo sa akin, sabi ni Jacob, ay walang pagsalang ang 10 bahagi ay ibibigay ko sa iyo. Tayo ba na nagagalak sa ganap na liwanag at mga karapatan ng Ebanghelyo ay masisiyahang magkakaloob ng mas kaunti sa Diyos kaysa sa ibinigay noong namuhay noong una at hindi higit na nabiyaya ang panahon? Hindi, samantalang ang ating mga pagpapala ay higit, hindi ba ganon ding nakahihigit ang ating pananagutan? Subalit gaano kaliit ang pagtitiyaga, gaano kawalang kabuluhan ang pagsisikap na masukat sa pamamagitan ng mga batas ng matematika, panahon, salapi at pag-ibig, ang isang pag-ibig na di nasusukat at isang kaloob na ang halaga ay hindi malirip. Mga ikapo para kay Kristo o anong napakaliit na sustento at nakakahiyang pangpalit sa bagay na napakahalaga. Mula sa krus ng Kalbaryo, si Kristo ay nananawagan para sa ganap na pagtatalaga. Lahat ng sa atin, lahat ng kung ano tayo, ay kinakailangang maitalaga sa Diyos. Taglayang isang bago at nananahang pananampalataya sa banal na mga pangako at nakatitiyak sa pakikiharap at pag-iingat ng mga anghel na makalangit. Si Jacob ay nagpatuloy sa kanyang paglalakbay tungo sa lupain ng mga anak ng silanganan. Genesis chapter 29 verse 1. Subalit anong laking kaibahan ng kanyang pagdating sa pagdating ng sugo ni Abraham? Halos 100 taon na ang nakalilipas. Ang sugo ay dumating kasama ng mga tauhang sakay sa mga kamelyo at maraming mga kaloob na ginto at pilak. Ang anak ay nag-iisa. Namamaga ang paang manlalakbay. Walang anumang ari-arian liban sa kanyang tungkod. Tulad sa lingkod ni Abraham, si Jacob ay tumigil sa tabi ng isang balon at dito niya nakatagpo si Rachel, ang nakababatang anak na babae ni Laban. Si Jacob ngayon ang nagkaloob ng paglilingkod. Inalis ang bato mula sa balon at pinainom ang mga kawan. Sa pagpapakilala ng kanyang angkan, siya ay pinatuloy sa tahanan ni Laban. Bagaman siya ay dumating na walang anumang dala at kasama. Ang ilang linggo ng pananatili ay nagpahayag ng kahalagahan ng kanyang kasipagan at kaalaman, at siya ay pinakausapang manatili. Nagkaroon ng kasunduang siya ay maglilingkod para kay Laban sa loob ng 7 taon para sa kamay ni Rachel.
Noong mga panahong una, ang kakasaling lalaki ay kinakailangang bago mapagtibay ang kasal ay magbayad ng isang halaga ng salapi o katumbas noon na ari-arian batay sa kalagayan sa ama ng kanyang asawa. Ito ay tinuturing bilang paggalang sa relasyon ng nag-aasawa. Hindi iniisip ng mga ama ang ipagkatiwala ang kaligayahan ng kanilang anak sa mga lalaking walang maipagkakaloob upang tumustos sa pangangailangan ng kanilang pamilya. Kung sila ay walang sapat na pagtitipid at lakas upang mga siwa ng hanap buhay at magkaroon ng mga hayop o lupain, pinangangambahan na ang kanilang buhay ay walang kabuluhan. Subalit mayroon ding paraang nakalaan para doon sa mga walang maibayad para sa asawa. Sila ay pinahihintulutang maglingkod sa ama ng anak na babae na kanilang minamahal. Ang haba ng panahon ay itinatakda batay sa halaga ng kinakailangang kabayarang dote. Kapag ang manliligaw ay napatunayang tapat sa kanyang paglilingkod, kinakamtan niya ang anak na babae bilang kanyang asawa. At kalimitan ang doteng tinanggap ng ama ay ibinibigay sa anak na babae sa araw ng kanyang kasal. Sa kasaysayan ni Raquel at ni Leah, gayunman ay hindi binigay ni Laban ang dote na sana'y ibinigay sa kanila. Kanilang binanggit ng kanilang sabihin bago pa sila umalis sa Mesopotamia. Pinagbili niya kami at kanyang lubos ng kinain ang aming halaga. Ang kaugaliang iyon noong una, bagaman minsan ay inaabuso, gaya ng ginawa ni Laban, ay nagbunga ng mabuti. Kapag ang manliligaw ay kinakailangang maglingkod upang makamtan ang kanyang magiging asawa, ang madaliang pag-aasawa ay naiiwasan at nagkakaroon ng pagkakataon upang masubok ang lalim ng kanyang pagmamahal. Ganon din ang kanyang kakayanan upang tumustos ng pamilya. Sa ating kapanahunan, maraming kasamaan ang ibinubunga ng paglihis sa ganong paraan. Malimit nangyayari na iyong ikakasal ay hindi nagkaroon ng pagkakataon upang lubos na malaman ang likas at hilig ng isa't isa. At tungkol sa pang-araw-araw na kabuhayan, sila ay pawang kakaiba sa isa't isa sa kanilang pag-iisang dibdib sa harap ng altar. Marami ang nasusumpungang huli na ang lahat, na sila ay hindi bagay sa isa't isa. At ang resulta ng kanilang pag-iisang dibdib ay panghabang buhay na kapighatian. Malimit ang asawang babae at mga anak ay nagdudusa sa katamaran at kakulangan o bisyo ng asawang lalaki at ama. Kung ang pagkatao ng manliligaw ay nasubok bago nakasal, ayon sa kinaugalian noong una, malaking kalungkutan ang sanay na iwasan. 7 taon ng matapat na paglilingkod ang ipinagkaloob ni Jacob para kay Raquel. At ang mga taon na kanyang ipinaglingkod sa kanya ay naging parang ilang araw dahil sa pag-ibig na taglay niya sa kanya. Subalit ang makasarili at mapagsamantalang si Laban sa pagnanasang papanatiliin ng isang napakahalagang katulong ay nagsagawa ng isang malupit na pandaraya sa pagpapalit kay Leah at kay Raquel. Ang katotohanang si Leah ay kabahagi ng pandaraya ay naging sanhi upang madama niya na siya ay hindi niya maiibig. Ang kanyang galit na sumbat kay Laban ay sinalubong ng pag-aalok ng paglilingkod ng isa pang 7 taon para kay Raquel. Subalit ipinilit ng ama na si Leah ay di dapat isauli sapagkat iyon ay maghahatid ng kahihiyan sa sambahayan. Sa ganong paraan, si Jacob ay nalagay sa isang napakasakit at sinusubok na kalagayan. Sa huli ay pinasya niyang panatilihin si Leah at pakasalan si Raquel. Si Raquel ang sa simula pa man ay pinakamamahal. Subalit, ang kanyang higit na pagmamahal sa kanya ay pumukaw ng inggit at paninibugho. At ang kanyang buhay ay pinapait ng alitan ng magkapatid na pawang asawa niya. Sa loob ng 20 taon, si Jacob ay nanatili sa Mesopotamia sa paglilingkod kay Laban na sa pagwawalang halaga sa kanilang pagiging magkamag-anak ay nakahilig sa pagkamit ng lahat ng pakinabang sa kanilang pagsasama. 14 na taon ang kanyang hiniling para sa 2 niyang anak. At sa loob ng mga nahuhuling mga taon, ang upa ni Jacob ay 10 beses binago. Ganun pa man, ang paglilingkod ni Jacob ay masikap at tapat.
Ang kanyang mga salita ay laban sa huli nilang pagtatagpo ay malinaw na naghahayag ng kanyang walang kapagurang kasipagan na kanyang ipinagkaloob sa kapakanan ng kanyang malupit na pinaglilingkuran. Ako'y natira sa iyo nitong 20 taon. Ang iyong mga babaeng tupa at ang iyong mga babaeng kambing ay hindi nawala ng kanilang mga anak. At ang mga tupang lalaki ng iyong kawan ay hindi ko kinain. Ang nilapa ng mga ganid ay hindi ko dinala sa iyo. Ako ang nagbata ng kawalan. Sa aking kamay mo hiningi maging nanakaw sa araw o nanakaw sa gabi. Ganito nakaraan, ako sa araw ay pinupugnaw ako ng init at ng lamig sa gabi, at ang pag-aantok ay tumatakas sa aking mga mata. Kinailangan noong bantayan ng mga pastol ang kanilang kawan sa araw at sa gabi. Sila ay nasa panganib ng mga magnanakaw at sa mababangis na mga hayop na marami at mapangahas at malimit ay gumagambala sa mga kawan na hindi lubos na nababantayan. Si Jacob ay maraming katulong sa pag-aalaga sa maraming kawan ni Laban, subalit siya mismo ang nananagot sa lahat ng iyon. Sa ilang panahon, siya ang kinakailangang sumama sa mga kawan upang ingatan sila sa panahon ng tagtuyo sa pagkamatay sa uhaw. Kung ang alinman sa mga tupa ay nawawala, ang punong pastol ang nananagot sa pagkawala at kanyang tinatawagan ng pinagkatiwalaan ng pag-aalaga sa kawan upang magkaroon ng masusing pagbibilang kung iyon ay masumpungang hindi lumalago. Ang buhay ng pastol sa kanyang pagiging masikap at mapag-alaga at ang kanyang mapagmahal na pagkahabag sa mga walang kakayanang mga nilikha na ipinagkatiwala sa kanila ay ginamit ng mga kinasihang mga manunulat upang ilarawan ang ilan sa pinakamahalagang katotohanan ng Ebanghelyo. Si Kristo sa kanyang kaugnayan sa kanyang bayan ay inihalin tulad sa isang pastol. Makalipas maganap ang pagkahulog, nakita niyang ang kanyang tupa ay mga mamatay sa madilim na mga daan ng kasalanan. Upang mailigtas ang naglalagalag na mga ito, ay kanyang iniwan ang mga karangalan at kaluwalhatian ng tahanan ng kanyang ama. Wika niya, aking hahanapin ang nawala at ibabalik ang iniligaw, at tatalian ang nabalian at palalakasin ang may sakit. Aking ililigtas ang aking kawan at hindi na sila magiging samsam o lalamunin man sila ng hayop sa lupa. Ezekiel chapter 34, 16, 22, and 28. Ang kanyang tinig ay maririnig na tumatawag sa kanila sa kanyang kawan. Lilim sa kaarawan laban sa init at upang maging kanlungan at kublihan sa bagyo at sa ulan. Isaiah chapter 4, verse 6. Ang kanyang pangangalaga sa kanyang kawan ay walang kapaguran. Kanyang pinalalakas ang mahina. Pinagiginhawa ang naghihirap. Tinitipon ng mga tupa sa kanyang bisig at binubuhat sila sa kanyang sinapupunan. Mahal siya ng kanyang mga tupa at sa iba'y hindi sila magsisisunod kundi magsisitakas sa kanya, sapagkat hindi nila nakikilala ang tinig ng mga iba. 1 chapter 10 verse 5. Ang sabi ni Kristo, ibinigay ng mabuting pastol ang kanyang buhay dahil sa mga tupa. Ang nagpapaupa at hindi ang pastol na hindi may-ari ng mga tupa ay nakikitang dumarating ang lobo at pinababayaan ang mga tupa at tumatakas at inaagaw sila ng lobo at pinapangalat. Siya ay tumatakas sapagkat siya ay upahan at hindi ipinagmamalasakit ang mga tupa. Ako ang mabuting pastol at nakikilala ko ang sariling akin at ang sariling akin ay nakikilala ako. Talatang 11 to 14. Si Kristo ang punong pastol ay ipinagkatiwala ang pangangalaga ng kanyang kawan sa kanyang mga katulong na pastol at inuutusan niya silang magkaroon din ng ganoong pangangalaga tulad ng pangangalaga niya at madama ang banal na pananagutang ipinagkatiwala sa kanila. May kabanalan niyang inuutusan sila upang maging tapat, upang pakanin ang kawan, palakasin ang mahina, pasiglahin ang nanghihina, at kublihan sila mula sa mga naninilang mga lobo. Upang mailigtas ang kanyang mga tupa ay inialay ni Kristo ang sarili niyang buhay.
at itinuturo niya ang kanyang mga pastol sa mga ganong pag-ibig na naihayag bilang kanilang halimbawa. Subalit ang nagpapaupa na hindi may-ari ng mga tupa ay walang tunay na pagmamalasakit sa kawan. Siya ay gumagawa upang kumita lamang at siya ay nangangalaga lamang sa kanyang sarili. Pinag-aaralan niya ang sarili niyang kikitain sa halip na ang pinagmamalasakitang ipinagkatiwala sa kanya. At sa panahon ng panganib o sakuna, siya ay tumatakas at iniiwan ang kawan. Pinagsabihan ni Apostol Pedro ang mga katulong na pastol, "Pangalagaan ninyo ang kawan ng Diyos na nasa inyo, na magsigamit kayo ng pagpupuno na hindi sa pilitan, kundi may kasayahan na ayon sa kalooban ng Diyos, ni hindi dahil sa mahalay na kapakinabangan, kundi sa handang pag-iisip, ni hindi naman gaya ng kayo'y may pagkapanginoon sa pinangangasiwaang ipinagtagubilin sa inyo, kundi kayo'y maging mga uliran ng kawan." 1 Peter chapter 5 verse 2 and 3. Ang sabi ni Pablo, "Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan, na sa kanila'y ginawa kayo ng Espiritu Santo na mga obispo, upang pakanin ninyo ang iglesia ng Panginoon, na binili niya ng kanyang sariling dugo. Aking talastas na pag-alis ko ay magsisipasok sa inyo ang mga ganid na lobo, na hindi magpapatawad sa kawan." Gawa chapter 20 verse 28 to 29. Lahat ng umaagaw sa pangangalaga at pasanin ng pagiging isang matapat na pastol ay sinusumbatan ng apostol. Hindi sa pilitan kundi may kasiyahan na ayon sa kalooban ng Diyos, ni hindi dahil sa mahalay na kapakinabangan kundi sa handang pag-iisip. Ang lahat ng ganong di tapat na mga lingkod ay malugod na paaalisin ng punong pastol. Ang Iglesia ni Kristo ay binili ng kanyang dugo at kinakailangang mabatid ng lahat ng pastol na ang mga tupang kanilang inaalagaan ay nagkakahalaga ng walang hanggang sakripisyo. Kinakailangang ituring niya ang bawat isa na walang katumbas ang halaga at kinakailangang di nanlulupaypay sa kanilang pagsisikap upang sila'y maingatang malulusog at nasa kalagayang lumalago. Ang pastol na puspos ng Espiritu ni Kristo ay tutulad sa kanyang halimbawa ng pagiging mapagtanggi sa sarili, samantalang patuloy na gumagawa para sa kapakanan ng kanyang inaalagaan at ang kawan ay lalago sa ilalim ng kanyang pangangalaga. Ang lahat ay haharap upang magbigay ng masusing pag-uulat tungkol sa kanilang paglilingkod. Ang bawat pastol ay tatanungin ng Panginoon, "Saan nandoon ang kawan na ibinigay sa iyo, ang iyong magandang kawan?" Jeremias chapter 13 verse 20. Ang masumpungang nagtatapat ay tatanggap ng isang mahalagang gantimpala. At pagkahayag ng Pangulong Pastol, ang sabi ng apostol ay magsisitanggap kayo ng di nasisirang putong ng kaluwalhatian. 1 Peter chapter 5 verse 4. Noong si Jacob, sa kapaguran sa paglilingkod kay Laban, ay nagpapaalam upang makauwi sa Kanaan. Ang sabi niya sa kanyang biyanang lalaki, "Papagpaalamin mo ako upang ako'y makaparoon sa aking dakong tinubuan at sa aking lupain. Ibigay mo sa akin ang aking mga asawa at ang aking mga anak, na siyang kadahilanan ng ipinaglingkod ko sa iyo. At papagpaalamin mo ako sapagkat talastas mo ang paglilingkod na ipinaglingkod ko sa iyo." Subalit si Laban ay nakiusap sa kanyang manatili na nagsasabi, "Aking napagkilala na pinagpala ako ng Panginoon dahil sa iyo." Kanyang nakita na ang kanyang ari-arian ay lumalago sa ilalim ng pangangalaga ng kanyang manugang. Sabi ni Jacob, "Kakaunti ang tinatangkilik mo bago ako dumating at naging isang karamihan." Subalit sa paglipas ng panahon, si Laban ay nagkaroon ng inggit sa higit na pag-unlad ni Jacob, na lumagong mainam, nagkaroon ng malalaking kawan at ng mga aliping babae at lalaki, at ng mga kamelyo at ng mga asno. Ang mga anak ni Laban ay nagkaroon din ng ganoong inggit na gaya ng sa kanilang ama, at ang kanilang mahalay na pananalita ay nakarating kay Jacob.
Kanyang kinuha ang lahat ng sa ating ama, at doon sa ating ama ay tinamo niya ang buong karangalang ito. At minasdan ni Jacob ang mukha ni Laban at narito't hindi sumasa kanyang gaya ng dati. Matagal na sanang iniwan ni Jacob ang mga mandaraya niyang mga kamag-anak, kung hindi lang dahil sa takot niya kay Esau. Ngayon ay kanyang nadama na siya ay nanganganib sa mga anak ni Laban, na tumitingin sa kanyang kayamanan bilang kanila. Ay maaaring gumawa ng paraan upang makuha iyon sa pamamagitan ng dahas. Siya ay nasa malaking kaguluhan at pagkalito, hindi malaman kung saan siya tutungo. Subalit sa paggunita sa mahabaging pangako sa Betel, kanyang dinala ang kanyang kalagayan sa Diyos at humingi ng patnubay mula sa kanya. Sa isang panaginip, ang kanyang dalangin ay tinugon, "Magbalik ka sa lupain ng iyong mga magulang at sa iyong kamag-anakan at ako'y sa iyo." Nagkaroon ng pagkakataong makaalis samantalang si Laban ay wala. Ang mga tupa at baka ay mabilis na tinipon, pinalakad at pinasulong. At kasama ang kanyang mga asawa, mga anak at mga katulong, si Jacob ay tumawid sa ilog Euphrates at nagmamadaling nagtungo sa bundok ng Gilead na nasa mga hangganan ng Kanaan. Makalipas ang 3 araw ay nalaman ni Laban ang kanilang pagtakas. Sila ay hinabol at sila'y inabutan sa 7 araw ng kanilang paglalakbay. Nag-aapoy ang kanyang galit at nakahanda upang sila ay piliting bumalik, na nakatitiyak na iyon ay kanyang magagawa sapagkat ang kanyang grupo ay higit na malakas. Tunay na ang mga tumatakas ay nasa isang malaking panganib. Ang hindi niya pagsasakatuparan ng binabalak niyang gawin ay dahil sa ang Diyos mismo ay namamagitan para sa ikaliligtas ng kanyang lingkod. "Nasa kapangyarihan ng aking kamay ang gawan ko kayo ng masama," ang sabi ni Laban. "Ngunit ang Diyos ng inyong ama ay kinausap ako kagabi na sinasabi, ingatan mong huwag kang magsalita kay Jacob ng mabuti o masama man." Ibig sabihin na hindi niya dapat piliting siya ay bumalik, ni hindi niya siya dapat pakiusapan sa pamamagitan ng anumang iaalok na pang-aakit. Hindi ibinigay ni Laban ang dote ng kanyang mga anak na babae at mula noon ay pinakitunguhan si Jacob ng kalupitan at pandaraya. Subalit sa anyong may hinanakit, kanya ngayong sinusumbatan siya sa kanyang lihim na pag-alis. Ano pat ang ama ay hindi na nagkaroon ng pagkakataon upang makapaghanda o makapagpaalam man lamang sa kanyang mga anak na babae at kanilang mga anak. Bilang tugon, malinaw na inihayag ni Jacob ang patakaran ni Laban na makasarili at mapag-angkin at nakiusap sa kanya bilang saksi sa sarili niyang katapatan at pagtatapat. "Kung hindi sumaakin ang Diyos ng aking ama, ang Diyos ni Abraham at ang katakutan ni Isaac," ang sabi ni Jacob, "ay walang pagsalang palalayasin mo ako ngayong walang dala. Nakita ng Diyos ang aking kapighatian, ang kapaguran ng aking mga kamay at sinaway ka niya kagabi." Hindi matanggihan ni Laban ang mga katotohanang inihayag, at siya ngayon ay nagmungkahing sila ay magkaroon ng tipanan ukol sa kapayapaan. Si Jacob ay sumang-ayon sa mungkahi at isang bunton ng mga bato ang itinayo bilang tanda ng kasunduan. Sa bunton ng mga batong ito ay binigay ni Laban ang pangalang Mispa, bantayan, na nagsasabing, "Bantayan ng Panginoon ako at ikaw pag nagkakahiwalay tayo." At sinabi ni Laban kay Jacob, "Narito ang buntong ito at ang batong pinakaalaalang ito na aking inilagay sa gitna natin. Maging saksi ang buntong ito at saksi ang batong ito, na hindi ko lalagpasan ang buntong ito sa dakuman at hindi mo lalagpasan ang buntong ito at ang batong pinakaalaalang ito sa pagpapahamak sa amin. Ang Diyos ni Abraham at ang Diyos ni Nahor, ang Diyos ng ama nila ay siyang humatol sa atin." At si Jacob ay sumumpa ng ayon sa katakutan ng kanyang amang si Isaac. Upang mapagtibay ang kasunduan, ang dalawang panig ay nagsagawa ng isang piging. Ang gabing iyon ay ginugol sa isang magiliw na pag-uugnayan. At sa pagbubukang liwayway, si Laban at ang kanyang mga kasamahan ay umalis. Sa paghihiwalay na ito ay natigil ang lahat ng bakas ng relasyon sa pagitan ng mga anak ni Abraham at ng mga naninirahan sa Mesopotamia.